Alright, lumalaban pa ang ating energy. Aries, this is an Aries Sun, Moon Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta ang mga mandirigma? Fighting pa ba tayo dyan? Let's see, anong meron para sa ating mga Aries? This is an Aries Sun, Moon Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Collective energy para sa ating mga Aries. Collective energy para sa mga Aries. Kabuhayan, kaperahan, relasyon, pamilya, kaibigan, mga taong nakapaligid sa ating mga Aries. Guidance and good news para sa mga Aries. Guidance and good news para sa mga Aries. Guidance and good news para sa mga Aries. Alrighty, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Alright, Aries. The Empress, there is a mommy energy here who's focusing on herself, self-growth, self-development, focusing on the children. Okay? May mga hinihintay ang feminine na matanggap. It's like pagdating sa trabaho, increase, bonus, kung ano man. Okay? Sabi niya, okay na para makaahon-ahon. Okay? May hinihintay siyang perang dumating. Hindi ganun kalaki, but enough para maibalik daw ang kanyang ipon o kung ano man. Okay? Maraming iniisip ang feminine na to, may problema sa pera. May mga pangako sa kanya na darating sana, baka sa negosyo, kontrata, ko ano man. Napapagod na rin siya. Okay, working mom. Raise your flag. Tingnan natin. May harsh communication. Okay, nasa middle ang ating mga Aries na parang 0 to 100 ka. It's either itiko mo yung bibig mo o pag may lumabas na isang salita. Talagang makakatay, okay? This is harsh communication. Walang something in the middle para sa'yo. Kapag nagsalita ka, makakatay mo talaga kung sino tong kausap mo. Or mananahimik ka na lang at kumbaga isasarilinin mo na lang yung mga thoughts mo. Okay? But meron kang hinihintay na conversation from someone. Okay, dokie. Ingat if ever na mangyari ang conversation na to, hopefully maging maganda. Okay? Marami kang iniisip na sana ma-build mo yung mga dreams mo, matanggap mo yung mga wishes mo. Okay? You're manifesting na magkaroon ng harmony at victory sa buhay mo. Marami kang gustong mangyari, minamanifest, pinagtatrabahuhan, and gusto mo lang naman ng honesty and peace, no, sa buhay mo. Atras abante sa mga confusion, hindi mo alam kung yung connection o situation na to sa buhay mo ay mag-stay ka o mag-move forward ka. There's like a connection, no, a soul connection sa buhay mo na alam mong mahirap nang ayusin, so nile-let go mo na. At hindi ka na confident na maayos pa talaga to. Okay? Sobra ka ring nasaktan kung ano man ang nangyari sa connection na to. Okay? Nagkakaroon ng malaking transformation para sa buhay ng ating mga Aries, pamilya, anak. May mga misunderstanding, may mga bagay na kailangang pag-isipan, unawain, find the wisdom, magkaroon ng maayos na pag-uusap sa energy na to. Okay? There's, sabihin natin, immature masculine here na maaaring mag-reach out at may dala na namang pambobola at kasinungalingan. Okay, let's see. Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay? For the heart chakra, to balance your emotions, to heal your emotional wounds, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Okay? If you're manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine. Grounding and protection of your energy to protect yourself from evil eye, protection crystal, Madagascar, black tourmaline. Okay? Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by enlightened guide. So, balik tayo dito. Meron daw mga chismis, mga taong nakamanman sa buhay mo. How unstable, yung mga imperfections sa iyong buhay. This is the Aries energy at nabubwisit ka sa mga chismosa at very opinionated people sa paligid mo. Okay? There's also a masculine energy here na kahit anong narinig, kahit anong
like pakiusap o anumang sinasabing may problema ganito, sana baguhin, okay? Very stubborn energy na hindi siya magbabago, okay? Okay, so recent past. You're losing passion sa isang connection, sa situation, sa buhay mo, pinipigilan ang aking throat chakra. You're losing passion already, but iniisip mo na parang bigyan mo pa ba ng last chance para magkausap or totally tama na. But you feel sad about this connection, okay? Marami kang pinagpe-pray na sana magkaroon ng harvest time ang iyong pagod, makuha mo na yung promotion, yung increase, yung benta na yan, kung ano man. Okay? Good news. Meron kang hinihintay na good news, good outcome, harvest time, na magkaroon ng harmony sa paligid mo, na magustuhan ka ng network sa work para maging mas mabilis yung promotion, na magkaroon ka ng mga bagong kakilala para mabentahan mo, something like that. New clients, new network, okay? So, right now, full card in reverse. Marami ka nang natutunan sa buhay and mas careful ka na right now. You're not as impulsive as before. You're in the middle of transition, okay? Meron pa rin mga ugali ikaw na nakasanayan mo na sabi mo, parang mas komportable yung dating ikaw. But the divine, the angels, the spirits, the guides are calling you for like a new version of yourself, okay? Meron ding ditong soul contract or soul connection na parang alam mo na hindi na tumaayos, na parang it is what it is, na talagang wala hindi talaga kayo magkakasundo dahil sobrang dami ng pagkakaiba yung dalawa. Okay, of course. But parang tinatanggap mo na wala hindi talaga kayo magkasundo ganun na lang talaga yun. Okay, your person. Your person has already emotionally detached from you. Ayaw nang makibalita. Okay. Person ng Aries. Ano to? Very detached. Kuripot. Kung pwede gang wag na siyang magbigay. If this is like an ex, parang sinasabi niyang, dapat nga hindi nabigyan yan. Okay. Minamanifest din, okay, pag merong mag-asawa energy, na parang sabi ng masculine dito, ay nako, magtrabaho na lang si feminine, dapat may sarili siyang income. Hindi na nga dapat binibigyan yan tsaka malaki na yung bata, something like that. So, pag-usapang mabuti ang obligasyon. Merong mga doubts ang ating mga Aries kung dapat pa ba talagang bigyan ng pagpapahalaga ang connection na to. Kung hindi, alam mo na yung sagot hindi ka nga pinapahalagahan di ba? Kung papahalagahan mo pa ni feminine ang isang masculine na hindi naman siya kayang mahalin ng tama, alam na natin yung sagot dyan. Hindi na kailangan ng calculator. Okay. So, may minamanifest ang ating feminine. Sabi niya, Lord, asan yung tracking number ng swerte ko? Ayan, nahulog tuloy. Asan ang raffle promo? Sorry. Okay, so, may dalawang babaeng involved dito. Sabi ng feminine, teka, bakit siya pa yung hindi mabibigyan, okay? For some of you na may third party involved sa kasal, sa pagsasama, parang sinasabi nung mother energy na, dapat dito ka magbigay, bakit dyan sa isang babae, mas ginagastosan mo pa yan, okay? Huwag mong bigyan yan, okay? May pagtatalo, may minamanifest din yung feminine sa connection na to, na sana makuha na niya yung victory, yung abundance, para hindi na rin siya aasa sa masculine na to, na napaka-stingy. Okay. So, I feel, pag hindi nagbigay, okay, para dun sa mga hindi nagsusustento ng tama, pag hindi nagbigay, this is cheating and lies, dadaanin ng feminine sa batas ang lahat. Okay? At magsisisi ang masculine sa mga kalokohan niya sa buhay. Okay? Nakikita akong demanda. Let's see. Both of you would try to heal the situation. Gagawa kayo ng mga tamang desisyon para maging mas okay kayong dalawa. Okay? But I feel, tanggap nyo na naman na wala na to. So kung magkaroon man ng jowa, ang masculine, baka hayaan mo na lang para sa obligasyon nyo na lang sana. Okay? Pero may isang harsh communication akong nakikita. Okay.
So for now, wala akong nakikitang any good news yet pagdating sa relationship. Parang nililet go na rin ng official partner, ng official feminine, ang masculine na to because nai-involve naman sa ibang feminine. Okay? So, ganun ang mangyayari. Okay? Kapag hindi napakiusapan or hindi sumunod sa tamang bigay, no, sustento ang masculine na to, I feel may madidemanda. Okay, let's see. Silipin natin ang energy na kapirahan kabuhayan ng ating mga Aries this 2026. Mas magiging maganda ba ang career and money flow ng ating mga Aries for 2026? Better money and career flow para sa ating mga Aries this 2026. Magkakaroon ba ng better money and career ang ating mga Aries this 2026? Let's see. Better career and money flow. Whatever you're trying to manifest, mukhang kailangan pa ng maraming sipag, maraming plano, maraming diskarte. Because of that, the Wheel of Fortune is on your side, okay? Magician in reverse. Gagawa ka ng lahat ng paraan para madaliin yan. May mga kakausapin, tulad kanina, mga new connections, okay? Whatever you're trying to manifest na nagkakaroon ng delays, huwag kang mag-alala. The Wheel of Fortune is on your side. Binibigyan ka lang ng lesson ni God na parang binigyan ka ng blessing in the past pero hindi mo napahalagahan. Kaya sabi ni God, dapat madisiplina para next time na bumuhos ulit ang biyaya ng Wheel of Fortune sa'yo, marunong ka nang mag-handle ng pera. I feel etong connection na to, pipilitin nyo na lang kung hindi man kayang maibalik ang love connection, maging civil na lang sa isa't isa. Kasi parang ang bigat ng energy nyo. There is someone in this connection na nakatali sa isang bawal na pag-ibig. Third party. I feel there's a masculine in this connection na sinuko na ang relationship na to with the Empress or the official partner at meron siyang sinisimulan. Okay, eto ha, hindi ito para sa lahat, but talagang babasahin ko lang kung anong nakikita ko. May nakikita ako masculine dito na parang mas interesado na siyang mag-build with the third energy kung sino yung na-involve sa kanya na bago. Okay. Atras, abante energy. Tungkol sa pagmamahal. Sabi niya, very unstable na yung bahay. Basta para sa kanya, unahin na lang niyang kaperahan, kabuhayan. Ay, nako, if masculine, if you're hearing this, kung may anak, unahin nyo para dun sa anak, okay? If talagang hindi na ma-workout ang relationship sa feminine, kahit yung pera, sustento na lang to make the home life stable para sa bata. Alam ng feminine ang mga kalokohan at dishonest energy ng masculine at alam ng feminine na nagbibigay na ng pagmamahal, tulong, regalo sa iba ang masculine na to, yung kanyang husband or boyfriend or live-in energy, okay? Free will nyo to kung ano yung mga susunod na mangyari. But for now, wala akong good news. It feels like may mga pagkakataon talaga na may mga relasyon and situation has to end at sa ikakabuti nyo naman, okay? Pera. Parang pera yung binasaw kanina, no? Tapos love yung lumabas. Okay, whatever you're trying to manifest, kailangan pang masipagan, okay? So, lumabas na rin ang money energy. Okay, so let's see. May konting minuto pa. Any more guidance? 2026 guidance para sa ating mga Aries. Konting sipag pa daw. I feel may mga challenges para sa 2026. Hindi naman yun nawawala. Okay. Tulad nga nung sabi kanina na parang it's like the divine is trying to teach you on how to take care if ever na ibubuhos niya ulit ang susunod na chapter ng biyaya para sa'yo. Okay. Let's see. Any more? Marami kang wish fulfillment. Ayan tayo eh. Okay. I feel the feminine in this connection should focus on herself. Kabuhayan, kaperahan. Hindi sa relationship for now. Kung ano man yung confusion ng masculine here, that's his own battle. Ang laban ng feminine here ay ang sarili mong stability and self-love. Marami kang hinahabol na pangarap. Okay? Huwag mong i-doubt yung mga minamanifest mo. You claim it already. Basta ibigay mo lang yung 100% ng sipag, effort,
Okay? Victory is yours. Nakita ko naman. But marami kang doubts kung makukuha mo yung wish fulfillment mo. I feel maraming pinagdadaanan ang feminine sa connection na to for now at tinatamaan ang iyong motivation sa career and negosyo. Okay? So, ang nakikita ko naman dito pagdating ng 2026, mas magfo-focus ka na lang sa sarili mo, sa bata, sa pamilya, self-growth, kabuhayan mo. Okay? I feel you will learn to manage your emotions about the disappointments na nararanasan mo pagdating sa pag-ibig. Alrighty? Tingnan natin kung magkakaroon ng mas magandang January reading. Okay? Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng ang ating mga Aries. And that would be the Aries Sun, Moon, Rising, and Venus reading, bonus reading for the month of December. See you again in a few days for your January reading. Bye-bye, Aries!